sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:06. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, February 6, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. TESDA Skills Passport mobile app inulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Maynila nakatanggap ng Gold Anvil Award para sa kanilang Oro Inodoro Sanitation Advocacy Campaign. Inflation bumilis sa 2.0% nitong buwan ng Enero. Higit 5,000 nakapasa sa bar exams, manunumpa na ngayong araw at pipirma sa Roll of Attorneys. Kaso sa mister na pulis, binawi ng pamilya ng pinaslang na Lady Cop sa Quezon City. At bumaril sa pulis na itinapon sa septic tank sa Bulacan, sumuko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng TESDA Skills Passport mobile application na siyang unang appearance niya o pagpapakita sa isang event sa labas ng Malacanang simula nang siya ay ma-ospital dahil sa diverticulitis. Ang mobile app ay isang bagong digital tool na naglalayong gawing mas accessible para sa mga Pinoy ang technical education, skills training, and employment opportunities. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang TESDA Skills Passport mobile app ay magsisilbing job portal na magkoconnect sa mga TESDA certified individuals sa mga employer at industry partners nationwide. Aba, ayos ito, ano, May Valentina? app na rin. So, yung mga nakapag-training na, nakakuha na ng skills sa TESDA, doon na rin at yung mga employers, yung mga ngailangan ng mga kailangang mga skilled workers, pag magtatagpo para itong dating app. Ay, ganon. Oo, makikita rin yata dyan yung mga study o tech box na pwedeng i-avail ng Ayan. ating mga kababayan. Oo, yun na nga. Pati yung mga naghahanap ng kung ano yung gusto nilang pag-aralan. Oo. Ayan. Oo. So parang ang dating app ito. Oo. Magtatagpo ang mga dapat na magtagpo. Ayan. Yeah. Ayon sa Pangulo, ito'y magsisilbing mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na patibayin ang ugnayan ng edukasyon at hanapbuhay sa pamamagitan ng digitalization at matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mahihiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Halos lahat konektado sa internet. Halos lahat may access at gamit ang cellphone. Pag-aaral, pakikipag-usap, pati trabaho, digital na rin. Kaya gagamitin natin ang teknolohiya at ang pagkakataong ito upang makasabay sa takbo ng panahon at mapalawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos.
Samantala, pinarangalan ng Gold Anvil Award ang Maynila para sa Oro Inodoro Sanitation Advocacy Campaign ito sa 2025 Anvil Awards. Ang nasabing kampanya ay nagsusulong ng sanitation excellence sa buong bansa na layuning magsilbing benchmark sa mataas na pamantayan ng wastewater management practices, lalo na sa mga pampublikong palikuran. Ayun. Ito'y habang pinatitibay ang mahalagang public health standards at nag-aambag sa mga global development goals sa water at sanitation. Ang Anvil Awards ay tinuturing na Oscars ng larangan ng public relations o PR ganun sa ba? Pilipinas. Ito ang pinakamataas na parangal na ibinibigay para sa mga may pinakamahuhusay na PR programs, tools at campaigns sa bansa. Ayun. So ano yung binigyan ng award? Ang Maynilad. Maynilad, Yung kampanya Maynilad nila. Water Services. Ayun. Ay, tsaka ang pangalan ng programa nila ay Oro Oro Inidoro. Wala bang kinalaman si David Oro dyan? Nako, Oro Inidoro. Yun ba yung nagpapasipsik ng septic tank? Malamang. Hindi, iba yun. Paring Ray, yung kilala mong iba yun. May sarili namang ang Maynilad. May Yung sarili na. nililinis yung mga ano ko yan, no? Puso Tama. Negro. At ang bilis, ang galing. Nag-avail ako nitong nakaraan. At ito nga, para sa hindi pa nakakaalam, libre ho yun. Oo. Yung pagpapasip ng inyong septic tank ay libre. Iko-coordinate nyo lang sa Maynilad. Ayan. Ako, minsan, nito ko lang Na-avail mo na yan. umabot ako sa edad na ito, Aling Tina, na 35. Ngayon pa lang ako nakapagpagawa ng ganyan. Yung Ngayon mo lang na-avail yung Ngayon lang ako libreng nakapag-avail service. na hindi ko alam na Na libre. At yan pala dapat ay maximum of 5 years. Okay. Dapat 5 years napapasipsip mo yung septic tank mo. O kaya depende rin kung masyado naman kayong, halimbawa isang barangay kayong Siyempre, kailangan gumagamit dun mas sa regular. sa toilet ninyo, dapat mas madalas sa 5 years. So libre ho 'yun, no? Makipag-ugnayan lang kayo sa Maynilad para maayos ang inyong mga septic tank. Ayan. 6:13, alas 6:13 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, matarwa mo diha. Gising na ba kayo? Pinangunahan, nabasa ko na rin. Bumilis sa 2% ang inflation sa Pilipinas nitong Enero, kumpara sa 1.8% noong buwan ng Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito rin ang pinakamabilis na pagtaas ng bilihin simula ng huling maitala ang 2.1% noong February ng 2025. Ngayon man, mas mabagal ito kumpara sa 2.9% na naitala sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pangunahing nagtulak sa 2% inflation ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang petrolyo na umakyat sa 3.3% rate. Gayon din ang restaurant and accommodation services na pumalo sa 4%. Aabot sa 5,600 na 2025 bar exam passers ang nakatakdang manumpa bilang maganap ng abogado ngayong araw yan na February 6. Ayon sa Supreme Court Office of the Spokesperson, gaganapin ang seremonya mamayang alas 10 ng umaga sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Kasabay rin ito ang paglagda ng mga bar passers sa Roll of Attorneys na huling hakbang para sila kilalaning full-pledged lawyers. Ang oath-taking ay isasagawa kasabay ng special full court session ng Korte Suprema. Matatanda ang nanguna sa 2025 online bar exam ang University of the Philippines Diliman graduate na si Jen Roniel Ray Timola Sanchez matapos makakuha ng rating na 92.70%. ACS Balita. Alas 6:15 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuhan, mata na kamo, gising na! Binawi na ng pamilya ng pinaslang na Lady Cop na si Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido ang kasong robbery with homicide and theft laban sa mister nitong si Police Staff Senior Master Sergeant John Molinido.
Ayon kay Quezon City Police District Director Colonel Randy Glenn Silvio, personal na nagtungo sa QC Prosecutor's Office ang kapatid ng biktima para magsumite ng motion to withdraw. Git ni Silvio, bagaman pinakawalan na ng pulisya si John Molinido, ay isa sa ilalim pa rin sa cyber warrant ang kanyang cellphone para masuri ang mga nilalaman nitong messages. Magpapatuloy rin anyang investigasyon at case build-up dahil may mga gusto pang malaman at kailangang gawing hakbang ang pulisya. Ang napagdudahan kasi rito, Aling Tine, yung yung parang walang sign of remorse, yung parang hindi man lang nalungkot o Neutral. hindi man lang umiyak. Kung mapatay ang misis mo o lalo na yung anak, yung bata. Tayo nga, 'di ba? Tayo nga naapektuhan medyo na dahil pati yung bata lalo na yung paraan ng pagpatay. Malaman mo kung paano pinatay. Yun kakaiba yung reaction eh. Tsaka yun nga daw, sabi ni Secretary John Vic Remulla, yung kaagad na pinakremate. Tapos kung ano pa yung nakakapagtaka naman talaga. Kung ano pa yung suot nung mangyari yung krimen. Kapag pulis ka, alam mong ano yun eh. Isinasa ilalim sa forensic yun eh. Yung mga kung ano man yung sa katawan niya at ano man yung mga para nasa katawan niya. masuri. Yun. Samantala, nasa kustudiyan na ng pulisya ang gunman ng pulis na ang bangkay ay inilagay sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Naaresto ang suspect na si Julian Salamat alias Mon sa isinagawang follow-up operation sa Davao del Norte, habang dalawang iba pa ang sumuko naman sa pulisya. Si Salamat ang itinuturong bumaril sa biktimang si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr., miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group. Narecover ang bangkay sa septic tank sa isang bakanteng lote sa Felicissima Village sa Malolos City. Samantala, ang dalawa pang suspect na sumuko sa Bulacan Provincial Intelligence Unit ay sina alias Egoy at isang alias Marvin. Susunod! Tito Boy! Term sharing sa Senado. Totoo ba? At Senator Bong Revilla, maililipat ba? Maibabalik ba sa custodial center ng Campo Crame? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:18. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Uy, ang dami nga palang nung mga nakapanood kahapon doon sa public service natin, Aling Tina. Ang daming natuwa, Si ang At- daming na-inspire. Ang daming naiyak, ang daming naluha dahil kay Sherwin. Kay Sherwin sila naluha. Biruin mong Maging kamo si Sherwin. Tumapak sa akala niya kaya siya nung mga palutang doon. Yung bahay yung nakatagilid sa tubig. Oo. Mamaya may follow-up po tayo dyan. Alamin natin kung nakalipat na. Doon sa, kino-ordinate po yan ng 2x2 sa iba't ibang government agencies. Yung si Aling Daisy Artista. Ang ganda ng... Ang ganda, artistahin. Pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Yung Daisy, di ba? May artistang Daisy, di ba? Siyete. Mother, sino yung may artistang ilan na yata yung artistang Daisy ang pangalan eh.
Sino? Tinan mo na, si parang het, si Daisy Reyes daw. Sino pa? Mother, meron ka bang ma-contribute? Daisy? Yung guardian natin dito, Daisy. Ang alam ni Arentina, Daisy Shit. Yun. Tapos artista ang apelido, di ba? At ang pinakamatindi nga doon, ang nakatawag sa atin ng yung pagsisikap niyang mabuhay. Talagang hindi sumusuko. Ay, may sinabi, Daisy Romualdez. Daisy Romualdez. Ayan, tas, hindi sumusuko at kahit na, ngayon na nga nangyari sa pamilya niya, asawa niya na stroke. So siya na lang ang naghahanap buhay, may mga anak na pinag-aaral. Yung bahay pa nila ay nakabuwal sa tubig sa creek. Grabe yun. Nang kung ilang taon na. Grabe. Pero talagang nung ang dami sa ating mga kababayan nagbigay ng tulong, nagpadala sa GCash at meron pang mga nagpadala pa na wheelchair eh. Uy! Kaya nga sabi ko, hindi yung tatay lang naman ng Ayun nga, ayun din kailangan ang ng reaction wheelchair ko eh. Hindi naman kailangan ng wheelchair Magpapalit ng buong everyday. pamilya. Pag magkakare-karera ba sila ng wheelchair? Hindi, daw? yun parang tulong nila para sa mga susunod na mga ngailangan. Ibig sabihin, ready na tayo Ready para na. sakali man merong Ayan. mga ilangan. Ayan. At mamaya may update ho dyan, may follow po dyan si Sherwin Alfaro. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:24 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Tinanggihan ng Sandigang Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na mailipat siya ng kulungan sa PNP Custodial Center mula sa Quezon City Jail. Sa desisyon ng Sandigang Bayan 3rd Division, ibinasura rin ang motion ni Revilla na i-quash ang impormasyon at ibalik ang kaso sa Office of the Ombudsman. Dahil dito mananatiling nakakulong si Senator Bong Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory, kung saan nakakulong din ang kanyang mga kapwa-akusado. Paliwanag ng korte na bigo ang dating senador ang magpakita ng sapat na dahilan para ilipat siya ng kustodiya, partikular ang kanyang maligasyon na nalalagay sa panganib ang kanyang buhay sa kulungan. Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na nananatiling matatag ang liderato ni House Speaker Faustino D. III sa kabila ng mga umano'y ugong na pagpapalit ng liderato. Meron din sa Kamara? Oo nga, parehas pala ang Kongreso. Ayon kay Kong Sandro, mas prioridad ng Kamara ang pagpapatupad ng mga reforma at pagsulong ng mga pangunahing panukala kaysa makisangkot sa mga isyong may kinalaman sa pagbabago ng pamumuno. Git ni Kong Sandro, nakatutulong ang tahimik na pamumuno ni Speaker Dia para panatilihing nakatutok ang Kamara sa trabaho at hindi ma-distract sa ingay ng politika. At any point in time. As far as I'm concerned, everyone is confident and happy with the leadership of Speaker Boji. He has been steering the House through his own quiet brand of leadership, which is what I think the House needs now, and instituting the reforms that the House requires to show the Filipino people. And nakikiisa din siya sa final ko na no work, no pay. Para sa ating Ayun. Si Congressman Sandro Marcos. Pinabulaanan din ba ni Congressman Sandro na siya ang umaaktong speaker? At dami lang o tau-tauhan lang si Boji D? May ganun? Dininay ba? Dininay? Walang sinabi. Wala palang sinabi. Meron kasing ganung May mga ganung issue? aligasyon. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Wala umanong alam si Senator Loren Legarda sa kasunduan naman ng majority bloc sa Senado hinggil sa term sharing nila ni Senate President Tito Soto. Ayon kay Legarda, personal niyang kakausapin si Soto para tanungin tungkol sa nasabing kasunduan. Git ni Legarda, tinalakay lamang nila sa Senate Lounge noong Miyerkules ang patungkol sa report ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi ang usapin ng Senate Presidency.
SP before your term ends. your question was the statement of the Senate President, Yes, yes, ma'am. Tito Soto. Opo. I have no idea. I have to ask him what he meant. Opo. Yun na muna siguro. Sige, ma'am. Yes. So yung kahapon walang na ganun na pag-usapan sa lounge, ma'am, sa inyo ng majority block. Wala pong ganun. Yung kahapon sa lounge. Opo. Hindi, it was a meeting I think about the Blue Ribbon Report. Okay. Yeah. Una rito ay sinabi ni Soto na plano nilang paupuin si Senator Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress sa 2028. Samantala, aalisin na ng Department of Education ang mga pulisiya ng kagawaran na nagresulta sa tila mass promotion sa mga estudyante. Ayon kay Dapat Secretary Sani Angara, tatanggalin na nila ang transmutation policy na bahagi ng grading rules sa K-12 curriculum. Ito'y dahil hindi anya angkop ang transmutation sa pangkahalatan na sistema lalo na sa international assessment. Bukod dito ay pagbabawalan na rin ang mga guro na mag-tutor sa mga hawak nilang estudyante. Secretary. Yung tinatawag na transmutation, ano pong ibig sabihin nitong transmutation? Kahit mga nasa 60 po yung grado, gagawing 75 po yung grado ng bata. So para umabot na natin sunod na baydak. Pero yun ay dahan-dahan na ititigilin na ho namin yun. Bakit? Dahil bagamat maganda naman yung maawain yung teacher, pero parang yung problema pinopostpone lang ho natin dahil kapag sinasabi natin matututo rin yan balang araw, hindi ho nangyayari. Si Secretary Sani Angara. Kinokonsidera naman ng Department of Transportation ang panukalang gawing mandatory ang pagkakabit ng RFID sticker sa lahat ng mga bagong sasakyang ibebenta. Layunin na mungkahin na mapadali ang karanasan ng mga motorista sa mga tollways sa pamamagitan ng direktang paglalagay ng RFID stickers oras pa lamang na mabili ang sasakyan. Sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na makikipag-ugnayan sila sa Metro Pacific Tollways at sa San Miguel Corporation kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng nasabing sistema. Hindi na ikinabigla ng bagong alyansang makabayan ang pagbasura sa inihain nilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman iginiit ng kanilang presidente na si Renato Reyes Jr. na hindi katanggap-tanggap ang naging resulta nito. Ayon kay Reyes, posibleng ito ang game plan ng mga mambabatas mula pa noong umpisa upang hindi na harapin pa ni PBBM ang naging batayan ng mga inihaing impeachment complaint. Maaaring ibinasura rin anya ang kaso para umepekto na ang one-year bar rule at maging immune sa impeachment ang Pangulo. Ang problema po nakikita namin dyan, ayaw nilang umabot kami sa susunod na yugto. Kasi sa susunod na yugto, kailangan humarap na ang presidente. Kailangan magpaliwanag na ang presidente. At yun ang iniiwasan nila na harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Sumagot doon sa reklamong inihapag namin laban sa kanya. So, yung ending, clearly, ayaw na nilang umabot tayo sa yugto na maghapag ng mga ebidensya, pinatay na nila doon pa lang sa sufficiency in substance. Si Alyansang Makabayan President Renato Reyes. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Pulang Lupa, Las Piñas. Nako, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gamit ninyo sa pakikinig at panonood ng DZRH. Bakit, Aling Tina? Bakit? Dahil mamimigay ng papremyo dyan si Arch 6 Sherwin Alfaro. Ayan, nako, baka kayo ang swertihin sa araw nito. Friday, Friday. Di ba, pag sinabi nating Friday, may sipa yan. Iba talaga. Exciting. Masigla tayong lahat. At para madagdagan pa ang inyong panalo sa araw na ito, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! ang ating word of the day ay
Term sharing. Ayan. Term sharing. Ano daw ba yung term sharing? Sabi sa Tagalog, ito ay paghahati ng termino. Ayan. Tulad nung nababalita sa Senado na magta-term sharing daw si Tito Sen at si Senator Loren. Ayan. Ikaw ba, ano bang probinsya mo, Alintina? Bulacan. Bulacan. So walang yun na nga yun. Paghahati ng termino. Ayan. Okay. Thank you. Oras po natin. 6:33 a.m. Kala ko may Chinese. Kala ko laktiam. Alas 6:33. Balitang makatotohanan. Na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nagsimula lang sa biruan ang term sharing na ngayon ay naging konkretong plano na raw ng majority bloc para iluklok si Senator Loren Legarda bilang kauna-unahan bilang unang babaeng Senate President. Ngunit magaganap ito matapos aprobahan ng budget para sa 2027 o bago matapos ang termino ni Legarda sa 2028. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na walang kasunduan para sa power sharing, ngunit gusto ng mayorya na magkaroon ng unang babaeng Senate President at ito'y gagawin nila ilang buwan bago matapos ang 20th Congress. Ayon naman kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, ang plano ng majority ay muling pag-usapan ng issue matapos ang paglilipat nila sa bagong gusali ng Senado sa Taguig na inilarawan niya bilang legacy project ni na Tito Sen at Senator Ping Lacson. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday po ito, pero hindi kagandahan ng Friday sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Kaya unahin na natin dahil meron tayong bagyo at meron akong mga nakikitang mga video ng mga flash floods, may mga tinatangay na mga sasakyan. Kuha nga muna tayo ng update mula sa Pag-asa. Nasa linya na natin, Yuel, andyan. Si Benny Istareha ng Pag-asa. Kuya Benny, magandang morning. Good morning po, Ka Jerry. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan pong nasa may Visayas po, or nasa may pagitan ng Visayas at Mindanao po, itong si Bagyong Basang. No? Huling namataan nito sa vicinity ng bayan ng Cabonga sa Agusan del Norte at taglay ang hangin na 65 km per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 90 km per hour at kumikilos west-northwest at 25 km per hour. So nakikita natin po na ito ay tatawid dito sa may northeastern Mindanao for this morning. Ina-expect na po na mamayang tanghali hanggang hapon, babagtasin ng bagyo ang Central Visayas and Negros Island region. Pagsapit po mamayang gabi hanggang bukas, ina-expect na nasa may malapit na ito sa Western Visayas, sa may Panay Island, sa may Northern Sulusi at saka po sa may Northern Palawan.
At sa araw po ng linggo, ito ay nasa may West Philippines na, and possibly ito po ay humina na agad bilang isang low pressure area hindi Sunday. Sunday po nakataas ng wind signal number 2 sa maraming lugar, tabi ng southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, central and southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging sa northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern Bukidnon, at eastern portion ng Misamis Occidental. Ito namang maraming lugar, signal number 1 po ito lahat. Southern portion ng Occidental at Oriental Mindoro, River ng Romblon, northern Palawan, southern Masbate, southern portion ng eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, rest of Leyte, rest of Cebu, and rest of Negros Occidental. Signal number 1 din sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antique. Rest of Surigao del Sur, rest of Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental, northern portion of Davao de Oro, northern portion of Davao del Norte, at central Bukidnon. Signal number 1 din sa Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern and central portions of Zamboanga del Norte, ganyan din ang northern and central portions of Zamboanga del Sur at northeastern portion of Zamboanga. Kaya nag-ingat po sa mga pabugso-bugsong hangin ngayong araw dun sa mga nabanggit natin na lugar. Oo, pero hindi kalakasan ng hangin ito, Benny, pero parang ang daming dalang ulan. Ang dami kong mga nakitang napanood na video na may mga flash floods, may mga tinatangay pang sasakyan. Tama po. Ito po kahapon or nung say 2 days ago pa po, meron na tayong advisory patungkol sa pag-ulan. At within 24 hours or today, asahan po natin na magiging mataas pa rin ang mga pag-ulan, na magiging malakas pa rin po ang mga pag-ulan dito sa may Central Visayas, sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, maging sa may Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Yan po yung mga lugar. Oo nga eh. Maraming dalang tubig itong si si Basyang. Si Lola Basyang. Ano ba kategorya gaano karaming ulan na ang mga naranasan na nakita ninyo diyan sa mga lugar na yan, Benny? So far po, yung last 24 hours, marami ng lugar yung humigit sa 100 millimeters. So yung equivalent po sa 100 liters per square meter. So imagine po yung pagbuhos ng 100 litrong tubig po in a 1 square meter na lupain. No? Ito yung mga nagkakos talaga ng mga malawakang pagbaha po. Lalo na kapag nasa low-lying area sila, kapag malapit po sa kailugan, posibleng mag-overflow po ito at magkaroon ng pagkagasa po ng tubig. Yung direksyon ng bagyo ay medyo paakyat ng may paakyat siya, pakaliwang paakyat. Maapektuhan ba nito ang Metro Manila? For Metro Manila naman po, hindi naman tayo nakikitang directly maapektuhan po nitong bagyo. So yung highest point niya is somewhere dito sa may south of Mindoro at saka po northern Palawan. So yun yung pinakamalapit sa Metro Manila. Hanggang Mindoro, pero may yung bang yung epekto niya, yung higop niya ng mga kung anumang ulan, hindi makakaranas ng ulan dito sa Metro Manila? Yung tinatawag na outer rain band, abot po siya dito sa may northern Mindoro, sa may Marinduque, Romblon. Yung sa Metro Manila naman po in Calabarzon, shear line yung nakikita mga apekto po. Okay. Benny, maraming salamat sa update. Magandang umaga. Salamat po. Good morning. Benny Estareja ng Pag-asa. Yan, mga kababayan natin dyan sa Visayas and Mindanao. Ito nga, yung iligan na binabanggit ko, nakita kong mga video kanina, flash floods ang nararanasan nila doon. Mukhang may mga tinatangay na sasakyan. Ang iligan parte ng Northern Mindanao. Yan nga yung nando sa hangganan ng ng Visayas at Mindanao. So malawak-lawak ho ito, hindi ganong kalakasan ng hangin, pero maraming dalang ulan ang bagyong ito. Iligan ay sa lalawigan, parte ng Lanao del Norte. Ayan, pero dahil siya city, Iligan City, naka-border siya sa Misamis at malapit sa Cagayan de Oro. Itong syudad ng Iligan. Kaya ingat-ingat po sa mga kababayan natin sa parte na yan ng Pilipinas. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 647.
Batsyero ng Bayan, Katunying at Ka Jerry. 2x2. Yeehaw! Leaves you all alone Friday! and nobody. Yehey! May konting sipa talaga, no? Parang masiglang-masigla tayo pag Friday, no? Nakikita ko si Ara, sipag na sipag, eh, oh. Feel like I'm crying. Ang sipag, oh. Talaga naman, oh. Iba talaga pag Friday. Kaya lang merong iba, mga nagkaka-Friday sickness. Nagkakasakit pag Friday, nawawala pag Friday. Binabati po natin ang happy birthday si Ka Aida. Aba, ina mo nga naman. Advance happy birthday. Bukas pala birthday ni Ka Aida. Ang may bahay ni Ka Soji Jimenez, si Gemini. Ayan, no? Mas kilalang Gemini. Merong naghahanap sa iyo, Bok. Binanggit ka sa akin, no? May nakausap ako diyan sa San Juan. Ayan, kinukumusta ka. Ayan. Ka Jerry Labasan, Doktora Jessica D. Sige, baka meron tayo ulit istoryang sumasalamin. Ayan, ha? At nagpaparamdam si Malu Cabral namin din, eh. Ayan, ha? Ay, mga kumbatsero, pag bills ang usapan, parang walang katapusan yan, di ba? Ang hirap, yung iba-ibang babayaran mo, iba-iba ang pupuntahan mo, iba-iba ang due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, mga kumbatsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, Current, Overdue, pati ang PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, aba, lahat yan nasa Bayad Centers, Bayad Agents at Bayad Partners na malapit sa inyo. Siyempre, napakainam ho nito, isang lakad lang, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin pa. At kung bayad ang pag-uusapan, yan ang dating Bayad Center. Abay, 28 years na po nating kaagapay ang sa bayarin itong Bayad Center. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal ng tatak, matagal ng tanggap natin. Tatak bayad. Ayan. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay, ating Susan Villarta. Abay, happy birthday, ha. Hindi ka man lang nangumbida, nag-birthday ka pala. Nag-birthday. Totoo ba? Nag-retire ka na? Mario Joseph, retiring age ka na ba? Hindi halata, Yun, ganun sana. Meron ba tayong matatanggap dyan sa DPWH? Yun lang, dahil hanggang nitong mga nakakaraan, marami raw na hindi pa nababayarang mga kontraktor kahit na iniutos na ng Pangulong Bongbong Marcos na bayaran na ang mga kontraktor. Lalo na yung wala naman naging problema. Di ba, Mar Punsalan? Yung mga walang naging problema sa proyekto sa gobyerno, dapat bayaran para magtuloy-tuloy ang buhay. Marami rin mga pinapasweldo, marami rin pinapakain ng mga kumpanyang yan. Lalo na't yung mga tumutupad naman at talagang sinusunod kung ano ang obligasyon nila sa pamahalaan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. RH number 1. Na naman! Batsyero ng Bayan, Katunying at Jerry. 2x2. Oy, nga pala, pinapaalala namin sa inyo na ang PAGCOR po ay inulansad muli yung kanilang laging isinasagawang patimpalak. Itong PAGCOR Photography Contest. Ayan, ito po ay inilaunch po ulit ngayon ng PAGCOR ngayong buwan ng Pebrero. At ang tema naman para sa taong ito ay Kids at Play. Ayan, Kids at Play. Nalayong ipakita po ang mga simpleng tagpo na sumasalamin. Aba, tingnan mo nga naman, Mother, nakasingit dito, na sumasalamin, Doktora Jessica D, sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natututuhan sa mga simpleng paglalaro. Bukas po ang
patimpalak sa lahat ng Filipino photographers, amateur at professional na may edad 16 na taon pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, hangad po ng paligsahan na ito na mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakakatulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Ayan. Hindi ho yung mga laro ng mga sa computer, ha? O mga larong sa gadget. Yung mga larong kalsada tulad ng tumbang preso, ayan, mga ganun, ha, di ba? Yung Luksumbaka, ayan. Nagawa mo ba yon, Yoel? Luksumbaka? Sure ka? Luksumbaka. Si Jeric. Jeric, ikaw? Nalaro nyo pa yon? Di ba? Ano pa, yung harangang taga. Ayan. Yung piko. Ayan. Si Het daw ay Chinese garter. Nag-Chinese garter ka. At iba pa, yung mga larong Pilipino, mga larong bata. Yun ho ang magandang picture ninyo at isali ninyo dito sa contest na ito. Sa paglalaro, nagsisimula ang pangarap. Sa paglalaro rin nahuhubog ang kanilang kinabukasan, sabi po ni Chairman Altenco. May 3 kategorya po itong patimpalak na ito. Gaya ng dati, conventional, mobile at drone. Kabilang sa conventional category ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras, kabilang ang single lens, reflex, mirrorless, compact, point and shoot, bridge at rugged models. Kasama naman sa mobile category ang mga larawang kuha gamit ang smartphones, tablets, action cameras, 360 cameras at iba pang kalintulad na devices. Samantalang sa drone category ay mga aerial photos na kinunan gamit ang drone-mounted cameras. Ayan, pipili po ang PAGCOR ng 8 grand winners sa bawat kategorya. At ang magwawagi, tatanggap ng 100,000 pesos. May tropeyo. Ang sa conventional yan. Habang ang mananalo naman sa mobile at drone categories ay tatanggap ng 50,000 pesos. Jerry Ba, Anthony Taberna sa Dos sa DRH. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na sinasalanta ngayon ng bagyong Basyang. Kuha tayo ng update dyan sa Iligan. Yung binabanggit ko sa inyo kanina na may mga videong lumalaganap ngayon sa social media na may mga flash floods at may mga sasakyang tinatangay. Si Roxanne Arevalo, ang Information Officer ng Iligan City. Ma'am Roxanne, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Good morning, Ka Jerry. Yes, ma'am. Ma'am, kumusta kayo dyan ngayon sa Iligan? As of the moment, patuloy pa din po yung pag-rescue natin, and we still continue to receive mga request po ng rescue. So, yes po. Matindi bang ang buhos ng ulan? Yes po. Yung rainfall forecast naman ng pag-asa sa atin nung we did our PEDRA, our pre-disaster risk analysis, nasa 100 to 200 millimeters yung rainfall. So nasa code orange tayo. Kaya lang sumabay din itong high tide nung alauna. So medyo nagpang-abot yung talaga, Jerry, yung buhos ng lakas ng buhos ng ulan at saka yung high tide. Kaya talagang mabilis din yung pag-swell ng mga river and its tributaries dito sa Iligan. Sa report sa inyo, anong pinakamalalim na inaabot ngayon ng mga flash floods at mga binahang lugar? Well, Sir Jerry, we received reports na hanggang sa second floor ng mga bahay-bahay inaabot na nga ng tubig. Especially dito sa areas like Mahayahay. Yun po, ang Tambakan, ito yung mga areas talaga. Kasi yung Mahayahay din, ito yung isa sa mga pinakamalalaking ilog dito sa Iligan City. And saka itong Tambakan din may ilog at saka riverside din yung Tambakan. So ito yung mga areas talaga na binaha ng matindi. Yung mga areas na malapit diyan sa mga ilog na yan, mga at iba pang mga low-lying areas. So anong mga particular na barangay o district sa Iligan ang
ang badly affected, Ms. Roxanne? Yung ma-identify pa lang namin ngayon is Mahayahay, itong Tubod. Ito, yes, Mahayahay, Tubod. Meron din tayong mga na-receive na request for rescue dito sa Saray. But even before this, meron tayong mga preemptive evacuation na kasi nakaranas na rin sila ng pagbaha earlier. Itong 14 barangays, Abuno, Tipanos, Kinaplanon, Tubod, San Roque, Palao, Akmak, Santa Filomena, Ubandulaya, Villaverde, Suarez, Tibanga, and Bagong Sinang. Oo, grabe ano. So bago pa nag-landfall ang basyang dyan sa lugar na yan ng Visayas at Mindanao, malakas na ang ulan kaya ganyan kaagad ang inabot ninyo dyan sa Iligan, Miss Roxanne? Before pa nag-landfall po, nakaranas na din ng malakas na pag-ulan. Mas lalong lumakas pa nga nung nag-landfall na po. At tuloy-tuloy na. At least before nag-landfall, medyo pabugso-bugso lang. And itong nag-landfall na nga, tuloy-tuloy na nga at sumabay pa itong high tide ano. Yung mga saang parte yung mga nakita namin na may mga tinatangay na sasakyan ng baha, ng flash floods. I believe ito yung Mahayahay. Yun nga ano. Yes, initially ito yung pinaka-affected na ma-identify namin immediately based lang doon sa mga reports o mga tawag na na-receive namin from the residents. Oo. So halos buong Iligan ba ay affected, Miss Roxanne? Mostly, Jerry, mga coastal areas, ito talaga. Although, nag-prepare din naman for the hinterland barangays, especially those that we've identified as landslide-prone areas. Pero yung pinaka-maraming reports na nare-receive namin are from the coastal. Oo. At sa ngayon, hanggang ngayon, ay malakas pa rin ang ulan. Yes, pati yung hangin, Jerry. We continue to experience yung malalakas na hangin pa rin. At hanggang ngayon, maraming tawag kayo, humihingi ng rescue. Yes, Jerry. Very overwhelming talaga sa dami kasi magkahiwa-hiwalay na mga barangay. Meron pong Mahayahay, Saray, and even barangays that hindi namin in-expect dati na babahain. Nako sigurado lahat ng tao ninyo ay nasa field ngayon. Go ahead po, ma'am. Yes, and if I just may add, Sir Jerry, when we had our PEDRA, yung mga barangays naman natin ay tinatawag natin, yung mga barangay officials. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung mga risk or mga hazards sa areas nila. So they were already told na yung mga areas na may landslide-prone area at saka yung mga flood-prone areas, mag-preemptive evacuation. Nagkaroon naman. Sumunod naman sila. May ilan na nag-preemptive evacuation. But yung iba din talaga sobrang bigas sa ulo. Ayaw sumunod. Yes, kasi halimbawa itong Abuno ay nag-raise na rin talaga ng kanilang concerns kasi may ibang pamilya pa nga na nakatira sa gitna mismo ng ilog and ang hirap nilang paalisin. So we instructed them na kung kakailanganin ay magpapadala tayo ng pulis, magpapadala tayo ng mga kinatawan ng Housing and Settlement Office natin, pati yung tawag dito ng City Engineers Office kasi sila yung may authority na magpaalis ng mga informal settlers. But if they really refuse, ipapasign na lang ng waiver natin. But yun na nga po ay marami pa rin talaga po yung matigas. Yun ang problema natin. Because of that, although last year pa naman ay napagplanuhan na din talaga ng LGU na i-implement natin by March this year yung ating Project Daloy. This is a project na kung saan ay i-clear lahat ng mga informal settlers malapit sa waterways, rivers natin. And lahat ng mga obstructions ay aalisin din. Pero itong laki ng yung ganyang flash flood at grabing baha, first time ba ito na naranasan ninyo dyan sa Iligan? Actually, Jerry, if you remember, nung 2010, yata December of 2010 or 2011, yung experience Tendong din. Itong Mandulog area, isa din ito sa affected. Yung Mahayahay yan. Sila rin. Yan ding same areas. Yes po. Kasi ito yung mga barangays ulit na
malapit sa pinakamalalaki, sa 3 malalaking rivers po ng Iligan. Oo, kaya lang, yan kung 2010, so mga 16 years na rin ang nakalipas, nakalimutan na ng maraming residente yan, kaya yung iba ayaw mag-evacuate, ano. Sige Ma'am Roxanne, kami laging kukuha ng update sa inyo at kung may mga kailangang iparating sa national government, kung may mga request kayo, may mga kailangan, go ahead po, ma'am. Well, Kajari, we have pre-positioned naman our relief goods. Lahat naman ng pwede naming ibigay doon sa mga nag-evacuate ay na-prepare din naman namin. But we would really appreciate if meron pa pong makakapagbigay kahit yung food or anything that pwedeng makatulong sa ating mga evacuees. But yung pinaka-immediate na need po namin ngayon are resources like rescuers. Yan, rescuers. Mga rubber boats. Yung mga malalapit sa inyong lugar, ano? Yes po. Although lahat naman dito ng mga national agencies, law enforcement agencies, private sectors, lahat ng pwede namin itap ay na-itap naman namin even before dumating yung bagyong Basang. But still, sa dami po ng mga nag-request ng rescue ay kakailanganin pa po namin talaga sa ngayon. Opo. Ma'am Roxanne, marami po salamat sa time at lagi ko po kaming makikibalita sa inyo. Salamat po. Magandang umaga. Thank you po. Si Roxanne Arevalo po yan mula dyan sa Iligan. Grabe. So naranasan nila ito, ang nakaraan ay 16 years ago. Itong sitwasyon ngayon at hanggang ngayon ang lakas pa rin ng buhos ng ulan at marami ang nananawagan, humihiling ng rescue. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nulas. At ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago sa detalye ng ating mga balita, gaya ng binanggit po naming update sa tinulungan natin dyan sa anong lugar yun? Sa sa Bulacan. Sa Ubando, Bulacan. Kahapon po ay binisita ng DSWD itong si Daisy Artista bilang bahagi ng patuloy na pagtulong sa kanila. Panoorin po natin itong video na ito. Yan si Ate Daisy, si Sir Yuli sa Department of Social Welfare and Development. Pinadala siya ni Secretary Rex Gatchalian. Nandito siya para alamin at tignan yung sitwasyon ninyo. Kasi kami ng Bagyo. Sa PAO, ako lang po ang mag-isang naghahanap buhay. Na-stroke po siya nung bago po magpasko. Tricycle naman po niya. Dati po siya nagtatricycle. Nahuli naman po. Kaya nung mahuli po yun, narang na-stress po siya. Kaya po dinamdam niya, kaya na-stroke siya. Opo, na-ano po siya. Nasaan po ngayon ng tricycle? Wala. Nilalabas niya lang yung Wala na po, na-raker din po. Na-raker na po. Opo. Hindi ko po kayang tubusin kasi po 150 a day ang ano po, a day ang tubos. Kaya hindi ko po kayang tubusin yun. Gano'n na po katagal? Bago po magpas, po, siguro na po 1 taon po yun, yung tricycle na po yun. Hindi na po mababawi. Kumusta po kayo ngayon? Kailan po yung bagyong, yung huling bagyo nung nakaraang taon? Ano po, nung nag-high tide po dito, nung kailan lang po yun, yung lumaki po bigla yung ano po yun. Bahay. Opo. Kumagilig basta po may pinakahuling bagyo rin. Nahabagat yun. Ako mabutit, wala pang kasunod na bagyo, hindi pa kayo. Wala naman po. Opo. Ano naman po, kaya lang po, lagi lang po kami nasa evacuation. Laman po kami ng evacuation. Opo, yun naman po, aalagaan naman kayo ng local government ninyo. Pero syempre,
maganda rin po, meron na kayong mga nalilipatan na... Kaso po, makita niyo po makita. Opo, sige po, silipin po namin. Kaya po nagpasama kami kay Sir Sherwin po para Ako po kasi ang naglagay. narinig po kasi ni Secretary yung yung kalagayan niya, kaya po inutusan kami na puntahan po kayo. Walang po. Pasok po kayo. Po. Okay. Sir, pasensya na po. Opo. Tay, magandang umaga. Kamusta po? Naku, medyo mainit ang Ay, sige po. Sige po, Nay. Ano na po, para makapahinga si tatay. Tay, pinadala po ako ni Secretary Rex Gatchalian kasi po nakita po niya sa programa po na nila Sir Anthony Taberna at saka Sir Jerry Baha na na yung kalagayan ninyo. Kaya nahirapan po siyang umupo eh. Opo, okay lang po. Ganyan na, wag na po kayo. Hindi niyo po kailangan tumayo. Tapos, Nay, 4-piece po ba kayo? Graduate na po. Graduate na kayo ng 4-piece. Kailan po kayo nag-graduate? Itong taon na po. Itong taon na to. Opo. O sige po. Kagagraduate lang po kasi ng bunso. May trabaho na po siya? Well, nag-aano po siya ngayon sa Shake. Ipinasok po siya sa Shake. Caral College po. Sige po. Tapos nagtatrabaho po siya. College na po siya. Opo. Sige po, tingnan po natin. Paano po namin matulungan kayo para yung pagka-graduate sa 4-piece po. Tingnan po natin. Ano po ang hanap buhay, pinagkakakitaan ngayon? Nagtitinda po ako ng kape at saka sigarilyo po. Yun po ang pinaghahanap buhay ko para po may pangon ko po sila sa araw-araw. Opo, sige po. Yung mga ganyang... Bumibili po ako ng mga ganito. Opo. Kanin kasi wala nga po kaming plato, wala kaming Kaya araw-araw po, luto lang po ang binibili ko. Sige po, sige po. Sige, tingnan po namin kung ano po ang pwedeng maitulong sa inyo ng DSWD po. Siguro po, buti nga po, tulungan po namin kayo makapagsimula ng kabuhayan nyo. Salamat. Yung sa 4-piece po, isa po sa programa niyan, yung Sustainable Livelihood Program. Pag gumraduate po kayo wala na nga po, dahil gumraduate na po kayo, pero meron pong programa yon para maitawid kayo pagkatapos nung kasi nawala na yung pension nyo sa 4-piece, bibigyan naman na po namin kayo ng puhunan para makapaghanap buhay kayo. Para yung ginagawa niyo po ngayon, araw-araw na paghahanap buhay, mapapalaki natin. Oo. Nga raw po Sige po, tingnan po natin kung paano po makatulong yung departamento sa inyo. Salamat Pati po doon sa nag-aaral yung anak, baka po Salamat po. Thank you po. Opo, sige lang po. Ayun, paggaganyan pong nagsisikap yung pamilya, nakikita naman po natin, tinutulungan po natin para makatawid. Po talaga sa Opo. sila lang po. Dami ko pong nilapitan kaso busy po sila. Opo. Eto po, kita ninyo, eto na agad sila. Si Dos por Dos po, sila Kuya Jerry po, tsaka si Marami pong tumutulong doon. Marami po kasing nanonood doon na may magagandang loob. Tumutulong sila naman. Napadaan po sila sa amin. Ganun talaga. Kapag masipag po at nagsisikap, magpapadala naman ng anghel yung Diyos para tulungan kayo. Po sa Dos por Dos po sa amin. DCRH. Sige po. Gagalaw na. Tatay, katulad niyan, may therapy po na ginagawa sa kanya. Hindi ko po siya mailakad kasi binubuhat ko po siya pag maligo. Malayo rin pa labas malayo din po palabas. Anyways po, nakita ko po may wheelchair na binigay sa inyo ang po ako ng Dos por Dos. Kaya po yan makakatulong para makapasyal-pasyal si tatay at saka sa pagpapatherapy niya, pagpapagamot, baka po makatulong. Sige po, titingnan po namin pati po doon sa gamot po ninyo, tatay, sa yung pagkaka-stroke ninyo, po kami, yung ihanda nyo lang po yung reseta niya, yung programa po ng kanyang therapy para po maitawid po natin, makatulong po kami sa inyo. Sige po. Yung sa therapy po, wala pong request. Meron lang po ako yung sa malolos. Sige po.
Ang ano po ang DSWD naman po. Ay, thank you. Pupuntahan na namin kayo rito para Apo. matulungan kayo sa malolos po tayo. Opo. Sige, Sige po. Sige, nanay ha. Sige po. po. Sige. Pakakainin. Tataya, pagaling. Kasi mahaba pa laban. Lilipat ka pa yata sa bagong bahay. Opo. Tinulungan ka ng Tinulungan po ako 2x2. ng 2x2. Opo. Kalipat nga daw po kami. O, yun. Kaya nga po, papang inaano ko pa Sige po, konting tiis na lang. Bago tumindi ang init ng araw ngayong summer, wala ka na dito siguro. Sige po, tataya. Thank you na po. Sige po, Salamat tuloy na po muna po. kami, ha? Yan lang Sige po, sige. Pupunta po kami, kukunin ko po kay Sir Sherwin yung contact number ninyo at siguro pa baka samahan ko muna rito rin yung pupunta sa inyo para alam na nila. Hindi kayo hanapin, ha? Opo. Sige po, maraming salamat, Nay, ha? Opo. Mauntog po kayo. Mauntog po Nanay. kayo. Sige po, okay na po. Katuwa, Aling Tina. Iba talaga kapag apakasarap tumulong sa mga taong nakikita mong nagsusumikap at pinipilit na tulungan ng sarili. Yun ang mga talagang dapat na tinutulungan. At ang sarap tulungan ng ganon. Ang sarap sa pakiramdam ng mga tumutulong. At maraming tutulong sa mga ganyan. Meron pa yan. Madadagdagan pa yan. Kaya yung iba dyan na Nakikinig ngayon? At puro reklamo at tulungan nyo muna sarili nyo. Bago kayo tulungan ng iba. Ayan. Ano nga oras natin? 7:21 a.m. Naku po, tanghali na pala! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Southern portion ng Cebu o sa Negros Oriental ngayong araw. Batay ito sa nakikitang track ng Pag-asa matapos unang tumama sa kalupaan ng Bayabas, Surigao del Sur, alas 11:50 kagabi ang bagyo. Huling namata ng bagyo sa bisinidad ng Habonga, Agusan del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin umabot sa 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong 90 kilometers bawat oras. Gaya nga po ng mga nabanggit na namin, marami pong lugar ang nakakaranas ngayon ng mga flash floods at mga pagbaha, lalo na dyan sa parte ng Iligan City. Kaugnay ng balitang yan, maagang inilikas ang mga residente ng Hinatuan, Surigao del Sur bago pa man naglandfall ang tropical storm Basyang sa bayan ng Bayabas kagabi. Kasalukuyang nasa evacuation center ng Hinatuan ang nasa 140 pamilya mula sa barangay San Juan at 70 pamilya naman mula sa barangay San Juan, kasunod ng isinagawang preemptive evacuation ng pamahalaang lokal. Ayon kay San Juan Barangay Captain Andres Gadat Jr., tuwing may bagyo ay napipilitan ng ilang residente na maghanap ng ibang malilipatan sa mga karatig sityo dahil hindi sapat ang espasyo ng evacuation center sa kanilang lugar para i-accommodate ang lahat. Posible umanong makaapekto sa kahihinatnan ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang naging pagbasura sa reklamong inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa abogado at dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, umirit na agad ng mga ebidensya ang committee majority kahit nasa early stage pa lamang ng impeachment process. Git ni Colmenares, ang pagkwestiyon ng House Committee on Justice sa mga ebidensya ng reklamo ay dapat na ginawa sa mga susunod pang yugto kapag tubugon na ang impeachment, ang ini-impeach na opisyal. Hinatulan ng 12 taong pagkakakulong ang isang babaeng umamin sa kasong child abuse kaugnay ng tangkang pagbebenta ng bagong silang na sanggol sa Quezon City. Sa desisyon ng QC Regional Trial Court Branch 99, tinanggap nito ang guilty plea ni Mary Grace Espinar alias Grace Ranipse at pinatawan ng tig-6 na taong pagkakabilanggo sa 2 bilang ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagugat ang kaso sa pagkakasangkot ni Espinar sa pagbebenta ng isang 11-day-old baby boy sa halagang 50,000 pesos sa social media. 6 na Chinese national ang naaresto habang mahigit sa 60 Pinoy ang na-rescue sa ni-raid na bodega ng illegal na paggawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga.
Kahapon nagsagawa ng follow-through inspection ng Bureau of Customs, DILG, PNP at iba pang ahensya sa iligal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa cigarette smuggling. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang mga suspect ay pumasok sa bansa noong nakarang taon bilang mga turista at ngayon ay nagsisilbing mga machine operators ng kumpanyang Samyong Global Corporation. Nakakagawa raw hudo ng 140 plus million na halaga ng sigarilyo sa loob lang ng isang araw. At hinihinalang may dalawang politiko na patong. Dalawang politiko sa Northern Luzon ang patong. Yan po sa illegal na pagawaan ng sigarilyo na yan. Samantala, tinuldukan na ng Malacanang ang mga bali-balitang magkakaroon ng balasahan sa liderato ng Department of Tourism. Kasunod ito ng paglutang ng mga espekulasyon na papalitan na bilang kalihim ng turismo si Cristina Frasco ni Philippine Sports Commission Chairperson Patrick Gregorio. Paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro, walang napag-uusapang papalitan na sa posisyon ang kasalukuyang DOTS Secretary. Ilang yate na iniugnay kay Saldico na diskubre ng ICI. RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, hindi lang mga air asset na silip din ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang yate na inuugnay kay resigned Congressman Saldico ng Ako Bicol. Tinukoy sa DZRH News ni Asset Aboy Paraiso, ang chairman ng ICI Technical Working Group ang Mercedes Bay Corporation. Sinasabing isa ko sa mga acknowledged owner ng korporasyon na may-ari ng luxury o ng luxury Mercedes Bay Resort, Estate and Spa sa Bakakay, Albay. Sa kabuuan, sinabi ni Paraiso na may higit 140 mga individual at 300 mga korporasyon ang kanilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. May tinatrabaho na anyang panibago na freeze order ang Anti-Money Laundering Council, pero hindi pa malinaw kung sino-sino o ano-anong kumpanya yung tatamaan. Idiniin ni Paraiso na biniberipika pa kung sino ang may-ari ng mga korporasyon na inuugnay sa iskandalo at oras na mapatunayan, saka raw sila hihirit ng freeze order sa mga yan. Hinihinga na ng DZRH ng bahayag o ng reaksyon dito ang abogado nito na si Atty. Roy Rondain, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Una na rin niyang pinabulaanan na merong mga air asset ang kanyang kliyente, kundi pagmamay-ari daw yan ng Mercedes Corporation na hiwalay sa dating mambabatas. Sa mga air asset naman ito, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nananatili pa rin yung dalawang Augusta Westland helicopter nito sa Malaysia. Yun din yung isang Gulfstream aircraft naman doon sa Singapore. Una nang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na nasa 4 na bilyong pisong halaga na ng mga air asset ng dating congressman ang na-freeze na ng pamahalaan. So Giselle, land, air and sea assets na ang napuntirya kay Saldico. Correct, Jerry. Pero itong sa kanyang mga yate, yung ilang yate na sinasabi ng ICI Technical Working Group ay inuugnay pa lang at ito daw ay parang pagmamayari ng Mercedes Bay Corporation. Wala pang mga freeze order sa mga yan ngayon, maging doon sa iba pang mga asset ng mahigit 100 na katao at 300 na corporation sapagkat ongoing pa yung kanilang investigation at yung kanilang verification. Okay, thank you, Giselle. Dito si Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:35 ang ating oras. Aling Tina, may nanalo na. May nanalo na dyan sa Barangay Pulang Lupa, Las Piñas City. Sherwin, go! Yes, Tina, Jerry, na huli nga natin itong ating winner ngayong umaga na malakaso nakatutok sa DZRH habang siya ay nagluluto dito sa maliit na parang take away restaurant, parang karinderya dito yan sa Pulang Lupa 1 dito sa Las Piñas City. At ang huli nga natin ngayong umaga, si ate, pangalan mo?
Rosel Roja po. Si Ate Rosel, yun Ate yung Rosel, kanyang cellphone. Roja. Kasi nagluluto. Naka-DZRH. Bakit DZRH ang palagi mong pinakikinggan o pinanonood sa cellphone? Ang kasanayan na po namin, sir, na balita. Kasi maaga nga kayo na nagluluto. 2 a.m. po nagluluto na kami. Kaya naman tutok na tutok ka agad sa balita. Po, kay Sir Angelo pa lang. Oh, talaga. Ano mga announcer sa DZRH? Siyempre po, ang 2x2, si Sir Anthony Taberna, Kaponsing, at saka po si Jerry Baha, kasi malapit po sa pangalan ng kuya ko, Jerry Roja. Ayan, Yun, Asa kuya mo? Nasa Pangasinan po. Ayan, dahil mahilig ka sa Dogs for Dogs, eto, meron kang 1,000 pesos. Yay! At hindi lang kapag nasagot pa ang ating word of the day, meron kang dagdag na medium component. Term sharing po. Wow! Yay! Ating medium component, hatid sa atin ang Astron Appliances. Ganda, oh. Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga Soking Appliance Store nationwide. Alagang Astron, alagaan ka. Talaga naman. Malapit ang Chinese New Year, meron ka rin Mensa Noche Basket. Ayun. Yan mula sa Ayos. sa ECS. At hindi lang yan, meron ka rin pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. Ayan, ano masasabi natin? Maraming salamat po, DCRH. Maraming salamat po. At Jerry at Tina, gusto ko lang din pasalamatan si Assistant Secretary Yuli Aguilar na kasama natin mula sa DSWD kahapon na nagpunta doon sa bahay nila Ate Daisy Artista dyan sa Obando, Bulacan. At ang mga nagdagdag pa ng mga financial assistance, sila Roger Flores ng Smart at Pin at si Assistant Manager Leia Derillo ng Philippine Airlines na nagpadala din ng financial assistance para nga dito kay Ate Daisy. So itong mga nadikom natin na financial assistance para kay Ate Daisy, umaabot na ng 27,300 pesos. So yung iba hindi pa natin nakukuha yung pangalan. Kaya naman magpapasalamat tayo in advance dahil inintay lang natin ka Jerry at ka Tina kung kailan yung desisyon nila na araw ng kanilang paglipat doon sa kanilang magiging bagong tahanan. Ayun, sa St. Gregory Home dyan sa Panghulo, Malabon. Thank you! Yan, so manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Bakit na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo hatid sa atin ng Pride Detergent. RH number 6, Sugar Win Battle para DZRH. Una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Yan ang mga Radio Gaga na tutok na tutok sa DZRH. Kaya naman sila'y sinuswerte at tayo'y number 1 hindi lamang sa Metro Manila kundi sa Mega Manila. 7:39 ang ating oras. Ay, Kasero Lagmay, magandang morning. Kilala nyo ba yon? Kilala nyo ba yung dalawang Northern Luzon politician na patong ng illegal na sigarilyo? Inguso nyo nga sa amin. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuyang Rommel Sitin, kumusta ba dyan sa ASEA? Andyan ka ba ngayon? Lumalanghap ng simoy ng dagat sa dalampasigan. Naku, yan ang kailangan natin sa mga may sipon, may ubo. Oo. Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines
Ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala po ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy nitong nakaraang taon. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE. Ayan, DOE po ito. Nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank and charge. Mayroon din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ang advanced driver assistance system at adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Sa halagang 1,528,000 pesos lamang ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV LE. Kaya ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nako, dahil sa bagyong Basyang na pumipinsala ng gusto at kailangan i-rescue ang maraming residente dyan sa Iligan dahil sa flash floods at mga pagbaha. Siyempre, dapat may bagyo, tigil din ang, lalo na kung may storm signal, tigil ang biyahe ng mga vapor. Kaya napakaraming stranded. RH29, Boy Gonzales, come in boy! Ka-Jerry, iniulat ng Philippine Coast Guard na umabot sa 78 pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang naapektuhan ng masamang panahon na dulot ng tropical storm Basyang. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw. Ayon sa PCG, kabuang 5,025 pasahero, 1,725 rolling cargos, 129 sakyang pandagat, at 16 na motorbangka ang na-stranded sa mga pantalan sa northeastern at southwestern Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Central Visayas, Southern Visayas, Western Visayas, Palawan at Southern Tagalog. Pinakamaraming naitalang stranded passengers sa Central Visayas na umabot sa 1,201 sinundan ng Western Visayas na 1,044 at Northern Mindanao 771 pasero. Samantala, bilang pag-iingat laban sa epekto ng masungit na panahon, 275 sasakyang pandagat at 66 na motorbangka pasamantalang nagsilong sa mga tinalagang anchorage area sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Patuloy ang monitoring at pagbibigay ng abiso ng PCG upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at ng sektor ng maritime habang mananatili ang epekto ng bagyong Basyang. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! 7 minuto na lang, alas 8 na! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Kuyang Arnaldo De La Torre, magandang morning. Wala ba tayong ride dyan? Kasama si General, si Assistant Ombudsman Eli Cruz ng Strong Tigers Alliance of Riders. Ayan, ito pa lang si Kerwin Espinosa ay si Mayor ay sumuko na sa NBI. Makaraang isyuhan po ng arrest warrant dyan sa Cebu City Regional Trial Court. Kasabay daw po ng pagsuko nitong ni Kerwin ay nanawagan ito sa kanyang constituents at mga taga-suporta na ipagdasal ang kanyang seguridad. Ayun. Bagaman itinangging nagtatago siya, inamin ni Espinosa na naging ilag siya sa ilang pagtitipon bilang pag-iingat para sa kanyang kaligtasan. Ay at least lumutang at harapin ang kung ano man ang kasong kinakaharap niya. Hindi katulad nung iba.
na hindi nakatutupad ng kanilang trabaho sa gobyerno dahil nagtatago. Ampere ho yan sa mga karaniwang empleyado ng gobyerno na ma-late ka lang ng konti, ma-late ka lang ng ilang minuto, bawas na ang sweldo. Ayan. Kailangan mong mag-time in, time out, kailangan mong mag-finger scan. Kaya tama yung isinusulong ni Congressman Sandro Marcos. Na no work, no pay. Yan, kahit sa mga mambabatas, sa mga kongresista. Ang problema lang ay kung may madadalong congressman kapag yun kapag yun ay sinimulan ng talakayin. Sa Senado rin dapat ganon. Huwag yung term sharing na pinag-uusapan ninyo dyan. Huwag yan ang pagkaabalahan ng Senado. Ang pagkaabalahan ninyo yung pagtatrabaho ng lahat ng miyembro ng Senado. Walang sweldo, walang pasok, walang sweldo dapat. Senator ba to? Wala naman yatang arrest warrant sa inyo talaga. Magbalik na kayo. At kailangan kayo ng inyong mga kababayan, lalo na ng mga naniniwala sa inyo. Ayan, ha? Mother, paano yan, ha? Paano yan? Ayos ba? Ayos ba? Bye! Happy weekend! Woo! Kauna-unahan, no? Damdaming Bayan! Susunod na!